talaga po ang kasalanan ko. Pero sa ano na lang po ako, pero ano din po ako. Okay lang sa'yo, nakasama niya yung pamilya niya kung sakaling kumagat siya sa plano mo. Ang ayoko lang naman talaga yung batang yun eh. Kaya hanggat nandyan si Elisa, aasa pa rin siya kay Victor. Bakit di mo nalang gamitin yung bata para may pakinabang ka? Kung tsabahin mo na perahan niyo yung Gison. Total naman, nahuli na siya nagnakaw. Nawawalan po kayo ng 10 million. Saan naman kaya napunta ang perang yun? Sino pa po yung pwedeng mag-release ng cheque? Pwede pa kitang makausap sandali. What can I help you with? May nawawalang 10 million sa kumpanya, Izel. Ngayon, since you're one of the signatories of this company, can you explain to me kung saan napunta yung perang yun? Aside from Victor, ikaw lang may authority na mag-issue ng checks dito. Do you have any idea kung saan napunta yung perang yun? Yung 10 million ba, Mama? I pay them to our suppliers. Kasi when I made an inventory, I found out that we are already lacking in wrought iron and wood. So I immediately called them and ordered and paid them. Where are the acknowledgement receipts? Wala akong natatanggap kahit isa. Acknowledgement receipts, complete with contact details. Do you want me to call them one by one to check na nabayaran talaga sila? There's no need for that. Okay na to. Sorry kung na-istorbo kita. No problem, Mama. Alam mo yata, mahuhuli mo ako eh. Manugard, pwede ko bang puntahan yung alaga ko, si Elisa Guison? Nasaan yung ID mo? ID? Nakalimutan ko po eh. Hindi pwede. Pagalitan ako pag nagpapasok ako ng walang ID. Ha? Nako, kawawa naman yung alaga ko. Nasa akin pa naman yung baon niya. Manugard, sige na naman. Ito naman para namang iba to sa akin. Sige, bilisan mo lang ha. Salamat, Manugard. Thank you. Ne, kilala mo ba si Elisa? Elisa Guison? Yes po, kaklase ko po siya. Nasaan siya? She's there, oh. Elisa! Elisa! Ma'am Flora. Bango, amoy pulbo. Bango. Ma'am Flora, ano pang ginagawa niya dito? Ibabalita ko lang kasi sa'yo na si Tom may sakit pa din. Nasa ospital pa rin. Wala kang pambili ng gamot niya eh. Ano po ba? Oo. Kaya nga makikiusap sana ako na ibigay mo na lang sa akin yung cellphone na binibigay mo kay Dolores na isang araw. Pagtulong lang ba? Nabalitaan ko na binibigyan mo siya ng cellphone, hindi niya lang tinanggap. Nasuliw ko na po kasi yung sa lola ko eh. Bakit? Kasi po, hindi naman po ako nagpaalam sa lola ko. Pagkikit na nga po ako sa bahay, yung nalaban po nila, nagnakaw lang po ako. Ako? Ganun ba? Paano po? Wala pang ginagamot si Tom. Gusto niyo po, bibigyan ko na po sa inyo ang baong ko. Ay! 100. Pasensya na po kayo ah. Yan po talaga ang maitutulong ko. Ay, naku! Hindi. Naku, malaking tulong na to. Basta ano ha? Hindi ito yung huli ha? Opo. Lumapit lang po kayo kapag may kailangan po kayo. Talaga? Naku, salamat. Alam mo, para ka talagang anghel. Sino mong kit-kit mo? Mukha ka talagang anghel. Oh, sige, mauuna na ako ha, kasi baka magalit yung guard. Ha? Di ingat ka. Salamat ha. Bye!
Akala yata ni Mama, hindi ako handa. She doesn't know I'm always 2 steps ahead. Alam ko na hahanapan niya ako ng acknowledgement receipts, so I made them. Pero hindi ka ba natatakot na baka tawagan niya mga suppliers namin? At nalaman niya na fake ang lahat ng yun? Eh, di tawagan niya. Kumakontak niya. Don't tell me fake din ang mga numbers na yun. Ano pa nga ba? Hello? Oh my God. What? You really are a scam queen. At least I'm a queen. Scam queen. Sounds nice. Queen. Queen. Anak! Tay, bakit po kayo nagsundo sa akin? Bakit ayaw mo ba? Gusto naman po. Pero hindi na po ba kayo guys sa akin? Basta, tutuparin mo na yung sinabi mo sa akin kagabi. Opo, totoo po yun. Hindi ko na po uulitin. Promise? Kaya ka pa, anak. Hindi ka na, uwi na tayo. Kamusta yung classmate mo? Okay naman po. Okay naman? Bakit kailangan mo pang hingin yung cellphone kay Elisa? Di ba pinabalik na yun ni Dolores sa kanya? Eh, nagbabakasakali lang naman ako na nasa kanya pa rin yung telepono dahil malaking menos din yung sa gastos natin, no? Eh, wala na pala sa kanya dahil binalik niya doon sa lola niya, nahuli daw siya nagnakaw. Ano? Nalaman nila na siya yung nagnakaw ng cellphone? Anong ginawa nila sa kanya? Malay ko! Hindi mo man lang siya kinamusta? Hindi! Eh, nandun nga sa eskwelahan, no? Mukhang okay naman siya. Flora, mukha lang okay, pero hindi. At, Diyos ko, napagalitan siguro yun ng gusto. Diyos ko, ano kaya nangyari kay Elisa? Magandang araw po, Ma'am Claudia. Sa MJ Lumber po yung supplier ninyo. Itatanong ko lang po sana kung pwede na po bang puntahin sa opisina niyo yung collector namin para makuha na po yung payment niyo. What payment are you talking about? According to Izel, binayaran na namin kayo. Meron pa nga ako dito ng acknowledgement receipts. I'm sorry po, ma'am, pero wala po kami natatanggap sa inyo since last month. Kaya imposible po yung sinasabi ninyo. Yes. Tapos na ako sa meeting ko. Pabalik na ako ng office. May gusto ko ba for lunch? Wala naman. I have a lunch meeting with Franco, so doon na ako kakain. Okay. See you. Okay, honey. You take care. I love you. Hindi man nagtataka si Sir Victor na lagi mong ka-meeting si Franco. Nope. Tiwalang-tiwala siya sa akin. Kinausap ko yan after nung kasal namin. And I told him na mapagkakatiwalaan niya ako. So, pinanghawakan yun. Imagine, Odette, napilit ko siya mag-invest sa kumpanya namin. Hi, Ma'am Claudia. Hi, Mama! Kanina ka pa ba? Kakarating ko lang. Do you need anything? May iutos sana ako kay Odette, pero mamaya na lang. Okay, ma'am. Come to my office later, Odette. Yes, ma'am. Muntik na tayo dun, ah. Buti na nakita ko siya agad. May narinig kaya siya? Sana naman wala. May nililihim sa akin ang dalawang ito. Aalamin ko kung ano. Hindi ka ba natatakot na makasagupa yung pamilya ni Victor pag pinuntahan mo sila? Kuya, hindi ko naman sila makikita. Saka abangan ko lang naman si Victor sa labas opisina niya. Eh bakit mo ba nga kakausapin? Para saan? Para akuin yung ginawa ni Elisa, ganon? Kuya, kung yun lang yung paraan para malinis ko yung pangalan ng anak ko, bakit hindi, di ba? Dolores, hindi mo inimpluwensyahan si Elisa para gawin yung mga bagay na ginawa niya. Kuya, ano, papabayaan na lang natin yung anak ko?
Yung tao, nagmalasakit para sa atin. Nagnakaw siya para sa atin. Ano, papabayaan na lang natin yung anak ko? Eh, sakit nga sa ulo yan, pero hindi ko naman mapipigilan yung desisyon mo. Sige, bahala ka na. Punta mo si Victor, kausapin mo. Basta wag na wag kang papayag na magpaape, ha? Pag may ginawa sa'yo yung tao na yun, sabihin mo sa akin. Basta kuya, ako bahala. Kung hindi binabayad ni Isel ang pera sa suppliers, saan naman niya ipapasok to? Kanina, narinig ko nag-uusap si Odette at si Izel. Binanggit ni Izel ang investment ni Victor. Ano naman po ang kinalaman nito sa nawawala niyong pera? Hindi ako nakakasiguro. Pero may kutob ako na doon pinapasok ni Izel ang pera ko. Pwede mo ba akong samahan, Maris? Saan po? Kung saan malalaman natin ang kalokohan ni Izel. Guard, pakilagay mo sa office ko muna, ha? Victor? Victor! Ano ginagawa mo dito? Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa anak natin. Mabuti-buti na ang lagay ng anak mo. Mabuti naman, no. Eh, kailan mo kaya siya pwedeng lumabas, Dok? Pwede na bukas ng tanghali, basta ubusin niyo na lang ang IV fluid niya para ma-hydrate siya ng gusto. Okay. Sige, salamat, Dok, ha? Magaling ka, ha? At huwag ka nang kakain ng kung ano-ano. Narinig mo si Dok, ha? Okay, sige. Sige, salamat, Dok, ha? Buti naman, gumaling ka na Kuya Tonton. Pwede na ulit tayo makapaglaro. Naku, mga agaw na naman yung pagkain yan. Hindi naman. Masyadong kumain ng kumain, ha? Tato? Uy! Oh, Ano Nanghalian na ba kayo? Ito, may dala akong pagkain. Salamat, Dok. Josie. Salamat. Kamusta? Kayo lang bang mag-aama? Si Dolores, asan? Wala eh. Nandun sa opisina ni Victor. Naabangan siya eh. Pumunta siya doon? Anong gagawin niya doon? Kakausapin niya daw po si Mang Victor tungkol po kay Elisa. Pwede bang bumaba ka muna sa sasakyan at marami tayong kailangan pag-usapan? Anong kailangan natin pag-usapan tungkol sa anak ko? Dalawang bagay. Una, tungkol sa pagtakas niya, sa pakipagkita sa akin. Pangalawa, sa pagnanakaw niya ng cellphone ni Doña Claudia. Mabuting bata si Elisa. Pinalaki ko siya ng maayos. Ginawa niya lang yun dahil nagipit siya. Tumakas siya dahil pinaglalayo niyo kami. Tapos nagdakaw naman siya dahil nagkasakit kasi si Tomtom. Talaga lang, ha? Ginawa niya yun o dahil inudyukan mo? Wala akong tinuturong mali sa anak ko. Alam mo, simula na punta siya sa'yo eh. Nagawa niya yung mga bagay na ganyan eh. Matagal na si Elisa sa akin. Pero wala naman siya nagagawang mali. Simula na napunta siya sa inyo, gumagawa na siya ng mga mali. Ano pinapalabas mo? Na hindi ko tinuturo na mabuti ang anak ko? Ikaw ang nagsasabi niyan. Para sabihin ko sa'yo, simulan tumira siya sa akin. Nagkaroon siya ng magandang kama, nakapag-aral siya sa magandang eskwelahan. At ikaw, ano ba nagawa mo para sa anak ko? Hindi matutumbasan ang pagmamahal ko kay Elisa kahit busugin niyo pa siya ng kahit anong material na bagay, Victor. Tama na. Tama na. Wala tayong dapat pag-usapan. Ito para sabihin ko sa'yo, ha? Kahit anong gawin mo, hindi ko mababalik sa'yo ang anak ko. Hoy! Huwag mo sinisigaw si Dolores, ha? Kung talagang matapang ka, ako harapin mo. Rex, huminahon ka. Ma'am, nandito po si Miss Maris. Oh, Maris, halika, upo ka. Good morning po. Good morning. Ano, kumusta ang lakad mo? Ma'am, tinignan po ang records ng kumpanya nila, Ma'am Isel. At hindi po registered ang business nila.
Anong ibig sabihin doon kung ganun? Ma'am, hindi po totoong korporasyon ang pinasok ng anak nyo. Hindi totoong may shares na binibenta ang Placido Resorts Incorporated. Kung nakapag-invest ang anak nyo sa kanila, isa lang po ang ibig sabihin nito. Na investment scam ang anak nyo. Ganyan ka ba pinalaki ng nanay mo, ha? Basto sa babae? Bago ka magsalita ng ganyan sa akin, ha? Tanong mo muna kung sino sumugod dito. Malayo pala ako, naririnig ko na boses mo. Kaya hindi ko kailangan malaman kung anong nangyari dito. Pareho kayo nito ni Dolores, eh, no? Wala sa lugar. Kaya bagay kayo. Isama kayo. Rex! 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 Tama na! Tama na, Rex! Tama na! Tama na! Rex, umalis na tayo! Umalis na tayo! Victor, pasensya na! Pasensya na! Halika na, umuwi na tayo, Rex! Ano ba? Victor, pasensya! Paano nagawang lokohin ni Izel ang anak ko? Ma'am, they presented fake documents. At dahil asawa siya ni Sir Victor, hindi niya iisipin lolokohin siya nito. The question is, alam kaya ni Izel? Pwede rin si Sir Franco lang ang nakakaalam. Hindi. I don't think so. Malamang na magkasabot silang magpinsan. Tama yung sinabi ng amiga ko. Baon na sa utang ang pamilya ni Izel kaya niya nagawa yon. Ma'am, it would be best kung alamin natin mismo sa kanya. I'll take care of it. Kukumprontahin ko ang babaeng yon. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong yung dalawang yon kapag nalaman kong niloko talaga nila si Victor. Rita! Nieves! Ma'am, bakit po? Pahingin tubig, dali. Sige po, sandali lang po. Manang, pakidalian. Upo po muna kayo, ma'am. 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 Where's it? Okay na. Okay. I don't want this to happen again, Victor, ha? Alam mo, mananagot talaga yung hudlom na yan sa akin. Magdedemanda tayo. Hindi na, para saan pa? Ano, palalampasin mo na lang ba to? Ha? Kailangan makulong yan, hayop na yan. Sel, tama na, please. Huwag na natin palakihin to. Bakit ba? Is this about Dolores again, ha? Are you trying to protect her? This is not about Dolores. This is about Elisa. Pag nalaman to ni Elisa na may kagagawa nito ang nanay niya, maapekto na naman ang anak ko. Ano ba, sawan-sawa na ako sa gulo. Naaawa na ako sa anak ko, puro na lang kaguguluhan na naiisip niya. Victor, ikaw naiisip mo ang anak mo. Eh si Dolores, iniisip ba man lang niya ang anak niya? Forget about it. This is nothing, okay? It is not nothing. Ayoko lang naisipin nila na kahit anong gawin nila, okay lang. Pinapalampas natin. Victor, the next time they do something to you, makikita nila kung sino si Izel Guison. Tarantado yung Victor na yun. Kung hindi mo ako inawat, nilumpo ko yung hayop na yun eh. Rex, pero hindi mo naman kailangan makipag-away kay Victor. Kailangan talaga. Alam mo, hindi porkit mayaman siya, babasusin ka niya ng ganun. At hindi ka niya pwede tinatrato ng ganun. Nanay ka ng anak niya eh. Rex, hayaan mo na si Victor. Hindi naman yun importante sa akin eh. Ang importante sa akin si Elisa. Alam ko naman yun. Pero bakit ba imbis na makipaghabulan ka kay Victor, ba't di na lang tayo magpamilya? Para hindi ka nakikipag-agawan sa kanya. Eh, hindi ko naman pwedeng isuko si Elisa ng ganun lang, Rex. Hindi mo kasi alam yung pakiramdam dahil hindi ka pa magulang. Lalo na kung inakatang katulad ko. Dolores, sandali. Magkalinawan na tayo. Alam mo namang may gusto ako sa'yo, di ba? Kaya ganitong malasakit ko. Ikaw ba may gusto ka rin ba talaga sa akin? O ako lang nag-iisip nito? Bakit hindi ka makasagot? Mali ba ang intindi ko? Wala ka bang gusto sa akin? O dahil mahal mo pa si Victor? Rex, aaminin ko na
nagkagusto na rin ako sa'yo. Nahulog ang loob ko sa'yo dahil mabait ka sa akin, sa pamilya ko, at sana matanggap mo rin si Elisa. Oo naman. Alam mo kung anong mahalaga sa'yo, mahalaga rin sa akin. Maraming salamat, Rex. At sana balang araw makatuwang kita para makuha yung anak ko. Anong ibig mong sabihin? Tayo na? Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Salamat, Dolores. Mainit ang ulo na ako dyan. Nagmamadali na nga ako eh. Manang Rita, ako na lang po magdadala ng tubig kay Lola. Ha? Naku eh, baka magalit sa akin. Sa akin nangihingi eh. Ako pong bahala. Kaya ko po to. Kaya mo pa talaga? Opo, kaya ko po. Sige na, bilisan mo na. Umamin na si Dolores sa akin na may nararamdaman din siya. So, tako na si Dolores. Sinagot ka niya? Akin na siya. Wala na siyang kawala sa akin. Ano? Mainit ang ulo ni Mama? Eh, baka naman alam na niya yung mga pinagagawa mo. Alam mo, mabuti pa umuwi ka muna. Huwag may pahalata that you're trying to fish for information. Lalo lang tayo mabubuko. Sino magbubuko? Meron ba nangyayari dito na hindi ko alam? Yung kaibigan ko, nag-aalok ng trabaho. Ginagawa niya akong bisor sa isang warehouse niya sa supermarket. Saan yung supermarket? Sa Bicol. Nalayo na tayo dito. Doon tayo tumira. Iwanan natin yung magulong buhay dito.